Siguro, Dok, ngayon po, nakikita na kayo ng lola ko. Pangalan mo ang binanggit niya bago siya namatay. Ano kaya kung nasa Mulanay ako noon? May nagawa pa kaya ako? Siguro mas mabuti na ang nangyari. Pasensya ka na, nasunog eh. Ano kaya ang sinasabi ni Lola Ella ngayon? Nakikita kaya tayo nun? Siguro. Ewan. Ay kung nakakakita nga siya, di makikita niyang maganda ka nga talaga. At hindi pala ako marunong magluto. Bakit? Naalala ko lang si Lola Ella. Hindi mo nagustuhan ng luto ko eh. Hindi. Mahirap ka talaga ipagluto. Hoy, hindi naman yun ang ibig sabihin eh. Loko lang. Pero talagang mas masarap magluto si Lola Ella. Sinabi mo pa. Ngayon sandali, Ami, kukunin ako. Eto, para sa mga pasyente. Naku, pag nabalitaan niya ng buong barangay, dadami ang pasyente natin. Eto, magustuhan kaya ito nila Ogot? Naku, Ria, yan ang matagal na nilang pinagdadasal. Oh? Ang ganda naman. Okay. O, galingan ninyo. Kailangan manalo kayo, ha? Tamaan mo yan, Ogot! Sige, Ogot, go! Yan! Dali, takbo, Ogot! Dali, takbo! Dali! Go, Ogot! Takbo! Home run, Ogot! Kaya mo yan, Ogot! Konting tiis na lang, Ising. Konting tiis pa. Malapit na tayo. Anong? Bilisan nyo. Ang sakit-sakit nito! Sandali lang, ha. Tatawagin ko si doktora. Boy, hindi ko na kaya! Tao po. Ang Doktora. sakit-sakit na Doktora. Magandang gabi ho. Aling Norma, pasensya na ho kayo. Si Ising ho mga anak na hindi ho kaya ng hilotay. Pasok po. Dahan-dahan. Ria! Ano ba yung kumakasigaw eh? Ano? Konting tiis, Ising. pressure. 140/80. Doktora, tulungan niyo ako! Ang sakit-sakit! Oo. Aray ko! Konti na. Edong! Edong! Kanina pa nga, sigaw ng sigaw. Doktora, ang sakit pa talaga, doktor. Talagang mahirap manganak. Lalo sa mga nanay nga yan. Buwang-buwang. Aray ko po. Doktor, ang sakit. Kailangan dali sa ospital. Aray ko. Edong. Bakit pare, ano nangyayari? Si Ising nahihirapang mga anak. Kanina pa nga yan, kawawa naman. Oo. Norma, ang bangka. Si Ising, kailangan dalhin sa ospital. Kailangan ng bangka. Aray ka na, bangka mo. Baka mo si Ising. Konting tiis, Ising. Norma. Norma, ano ba?
Dong, patigilin mong bangka. Para itigil ang bangka! Dong, hindi ko kaya. Norma, manual pressure. Mrs., isang malaking ire, pinakamalaking ire sa buong buhay ninyo. On 3, Norma, on 3. 1, 2, 3! Dong. Isa pa! Isa pa! Isa pa, Mrs. 1, 2, 3! Sakit! Dong, sakit! Last, Mrs. Isa na lang! Isa na lang, Mrs. Ayan na, nakikita ko na yung ulo. Isa na lang. 1, 2, 3! Ayan na. Sige na, Mrs. Ayan na. Walang mangyayari sa ginagawa natin kung hindi babaguhin ang paligid. Hindi mo ba napansin kahit papaano nililinis na ang barangay? Okay yun. Pero nandun pa rin ang problema. Tubig. Magtatayo tayo ng deep well. Kalahati na lang ang kailangan nating funds. May donasyong nakuha ang mama ko. Tapos, ipaayos na rin natin itong tulay para mas madali tayong maabot ng ibang barangay. Kailangan ayusin din ang daan. Para masenso naman ang mga farmers dito. Alam na ng buong barangay yan, Ria. Pero wala na yan sa kanilang poder. Eh ano nasa poder ng barangay? Dumating na nga pala yung sulat na hinihintay ko mula sa agency. Kailan ang alis mo? Siguro pag naayos na ang visa ko para sa Saudi. Good luck. Ria, sandali. Hindi ko na matiis eh. Magsisiar lang ako, ha? Ria? Hoy! Saan ka galing? Sa gubat ko lang ito gagawin, ha? Ano pa nga ba ang masasabi ko kay Norma at sa mga kagaya niyang nangangarap na umasenso ang buhay? Masisisi ko ba sila kung nakatanaw sila sa ibang bansa para magkaroon naman ng kaunting pag-asa? Siguro kung nasa lugar nila ako, ganun din ang gagawin ko. Ria? Ria, may naghahanap sa'yo. Lalaki, pero hindi ko kilala. Baka si JV. Dennis! Ria! Ano? Ha? Norma, si Dennis, barkada ko. Si Hi. Norma, midwife ng Mulanay. Alam mo, kung wala yan, siguro nasiraan ako ng ulo. Bakit? Si Norm ba nagpagaling sa'yo? Loko! Doktor ka rin? Daw. Hoy, top notcher yan sa board exam. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Umaghahanda na ako ng hapunan pero pinapauna ko na sa'yo, ha? Hindi ako masarap magluto. Ay nako Norma, meron bang hindi masarap na pagkain sa gutom na sigmura? Excuse me. Sige. Ano? Kumusta ka na? Eto, ikaw? Para pala tong Xerox copy ng chart sa pinanggalingan kong barangay ah. Bakit? Pare-pareho ba ng sakit ang mahihirap? Oh, ano? Ano nangyari? Wala eh, lalong lumalabo. Natanggap mo ba yung sulat ko sa'yo? Anong sulat? Sumulat ako sa'yo ah. Last month pa yata yun. Wala ako natatanggap. Sa bagay, malayo nga sa sibilisasyon tong lugar mo eh. Si Patty ang nakausap ko nung lumuwas ako ng Maynila. Siya nagsabi sa akin may trouble ka. Natanggap niya yung sulat ko. Hindi pa naayos ang problema mo? Lalo ngang lumabo eh. Sabi nila sa akin, hindi raw ako pwede pumasok sa mga barangay na hawak ng NPA. Sabi ko sa kanila, doktor ako.
Wala akong pakialam kay rebelde o militar ang ginagamot ko. Ano nangyari? Tuloy pa rin ako sa trabaho. Pero last week medyo seryoso na. Hindi na talaga pwede. Baka maging emergency case ako. Kung buhay ka pa. Kaya eto ako ngayon, doktor to the barrios na walang baryo. Dito ka na lang sa amin. Kailangan pa namin ng doktor dito. Sige, tapos magkakaroon ng trouble dito dahil sa rebelding doktor. Tapos sa bandang huli, mawalan din ng doktor dito. Sige na nga, bukas na bukas umalis ka na. Di ibig sabihin, dito na ako magpapalipas ng gabi. Wala ka naman choice eh. Wala nang bumabiyahing bangka. Tsaka bukas, pupunta ako sa bayan, kakausapin ko si Mayor. Tuloy, titingnan ko na rin sa bangko kung dumating na yung funds na hinihintay ko para sa deep well. Sumabay ka na. Di sige. Dok, magandang umaga po. Maliit na nga ang budget para sa gamot kung nililit ka ng mga halangang bituka sa munisipyo. Paano? Bureaucracy. Tanong mo kay Mayor mamaya. Nauunawaan ko ang problema ninyo, Doktora. Pero alalahanin naman ninyo na meron pa mga ibang project ang munisipyo. Eh, hindi ho ba priority ang public health? Priority yan, Doktora. Kaya lamang, anong magagawa natin? Ay kung anong allotment ng provincial government, aba, di yun ang budget natin. Doon po sa pinagsilbihan ko, nagkaroon kami ng problema sa budget officer ng munisipyo. Anong klaseng problema yon? Budget cuts. Alam ho namin na may pondo, pero halos kalahati lang ginagamit para sa gamot. Nasisiguro ko sa yung walang ganyang nangyayari dito sa Mulanay. Gusto ho sana naming magtayo ng deep well. Aba, may ginagawa na kami tungkol diyan Hinihintay na lang namin yung public works. Hanggang kailan ho kami maghihintay, Mayor? Nakakuha nga ako ng funds sa Maynila, pero hindi naman kasya para makapagpatayo ng sapat na deep well. Siguro naman matutulungan nyo kami. Hayaan niyo, Doktora, at asikasuhin natin yan. Eh, yung daan ho sa Patabog, napapabayaan na. Paano kung aasenso ang mga magsasaka kung hindi nila madadala sa bayan ng kanilang ani? National road yan, Sakop yan ng provincial government. Ano ho ang sakop ninyo, Mayor? Doktora, isa lamang sa mga barangay na may problema ang Patabog. So, wala ho kayong magagawa? Aba, hindi ang magagawa ko lamang ay kausapin at lapitan si Gob. Father, Oh, kumusta, Dok? okay. Father si Dennis, Dennis si Father Habos. Magandang araw sa inyo, Doktor ka rin? Aha. Iba talaga ang dating ng doktor. Doon ho sa pinanggalingan ko napapagkamalan akong rebelde. Ang mga kakilala kong doktor, mga rebelde. Father, hinahanap na kayo sa Patabog. Oo nga Marami kasing problema sa ibang barangay. Pero di bale, nandun ka naman Oh, sige. Ako kasi ang coach ng mga bata Iwan ko muna kayo Sige, dyan. Father. Naalala mo nung nag-volunteer tayo? Puro idealism. Bakit? Ubus na ba yun ngayon? Ewan. Parang wala na Ikaw? Pag yun ang nawala, malaking problema natin. Saan ka pupunta ngayon? Laylo muna siguro, balik Maynila. Tapos, Titignan ko, baka magpasign muna ako sa ibang lugar. Paano? sige. Ingat ka na lang, ha? Doren, Okay. Sige.
alam kong nasa isip niyo. May gusto ba si Dennis sa akin? May gusto ba ako sa kanya? Oo, nagmamahalan kami. Matalik kaming magkaibigan. Sa mga kabarkada ko, siya siguro ang talagang nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagsisilbi sa kapwa. Dahan-dahan lang to kasi may mababasag dyan eh. Pakiingatan lang ha. Yan din meron. Pakiingatan lang ha. Pare, alam ba ni Elvis to? Aywan ko, wala namang nababanggit ah. Maring Cora! Ay, ba't di ka nagpasundo? Eh di wala nang sorpresa. Sige. Doc! Ay, nasa na po yung kasama ninyo? Si Dennis, ayun no, papunta na ng Maynila. Ay, kumusta na nga po pala yung lakad ninyo kana, Mayor? Ayun, gaya ng inaasahan. Walang nangyari. Dahan-dahan lang ha. Yung maleta baka malaglag sa bangka. Pati yung isang karton. Mukhang may balikbayan, no? Asawa ni Elvis, si Cora ho. O si W din pala ang asawa ni Elvis? Ha, Bakit parang walang sumusundo? mahilig ko sa sorpresa. Oh, kamusta ang lakad mo? Ayun. Nangakong kakausapin si Gov. Di parang sinabi niya na rin wala siyang magagawa. Ganun na nga. Ano nangyayari? Dumating yung asawa ni Elvis. Yung balikbayan. Nakasabay mo? Ibang bangka. Maraming dalang balikbayan boxes, may susurpresahin yata. Ang problema nga, baka siya masurpresa. Walang hiya kang lalaki ha. Alam mo bang nagpapakahirap mo ng bansa? Para lang mabigyan ka ng ng buhay. Nagpapadala ako dito ng pera. At nag-aalaga ako ng bata na hindi ko naman anak. Pagkatapos dito kang igagal mo sa akin. Pati ko babae ka. Ano ginagawa mo dito? Napakatalahira mo. Wala kang dalingadesa. Lumayas ka rito. Papatayin ka. Walang hiya ka. Pagpitiwan mo na ito. Pagpitiwan ka. Kumain ka! Halika dito! Lumapit ka nga sa akin! Magbalik ang lahat ng bunutan ka! Kumain ka! Magbalik ka nga! Mga hayop kayo! Hayop kayo! Bakit niyo ako tinarantado? Bakit niyo ako ginago? Hirap na hirap ako sa ibang bansa. Para sa inyo. Balik ko ito ba? Bakit niyo ako ginago? Ikaw, kung sa'yo nangyari kay Cora, anong gagawin mo? Mahirap, no? Hindi. Patatawarin ko ang asawa ko. Magsasama kayo uli? Kung gusto niya. Iba ka rin magmahal, ha? Ganon din kasi ang gusto kong gawin niya kung ako naman ang magkamali. Bakit? Ikaw? Ako? Kapag niloko ko ng lalaki? Huwag na siya magpakita sa akin. Kahit lumapit siya at magmakaawa sa'yo? Bugbog sarado siya. Ba't di ka nainom? Sige,
Sige. Sa baryo, alam daw ng lahat ang buhay ng may buhay. Totoo yun. Pero totoo ring may mga lihim na iniingatan doon. Norma, wala ka bang napapansin? Ano yun? Bumalik na naman sa dati ang patabog. Masakit. Opo. Dito. Opo. Dito, masakit din? Opo. Masakit. Opo. Marami bang ginagawa si Doktora? Eh, marami pang pasyente. Marami pa naghihintay ay. Pwede kaya ako nang mauna? Eh, may nakapila ah. Dinomero nga ay. Paano na kaya ang anak ko? Panginoon namin, sa kataas-taasan, sa ngalan ng banal na Espiritu Santo, pagalingin niyo po ang mga batang ito na may mga karamdaman. Panginoon ko, ipinararating ko sa inyo sa ngalan ng inyong anak na si Hesukristo. Saan ka nang galing? Ano po, Itay? Mukhang mainit ka. Ba't mainit ka?
Ha? Ano? Halika nga, may lagnat ka ata ah. Ha? Kailangan ko na huwang pumunta sa klinika. Ay, hindi. Umakyat ka na lang sa itaas. Uminom ka ng gamot. Sige. Total, yun din lang naman ang bibigay nila sa'yo sa klinika. Bumalik ka agad dito at kakain tayo. Klinik. Andiyan ang bahay. Magandang gabi po. Andito na po si Doktora. Oh, hindi na. Gagaling ng baby na yan, ha? Oh. Ano ba itong nangyayari? Hindi normal ito, Ria. Yung iba nagpupunta na kay Lolo Entoy. At nung nakaraang linggo, dinumog sa chapel si Father Habos. Anong gusto mong gawin ko? Magpagamot sila kung saan nila gustong magpagamot. Pasensya ka na, Ria, kasi ngayon lang nangyari ito. Oo nga. Kung kailan pa ako nandito. Sandali. Ogot, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Buhatin natin. Sumo. Ogot. Dok? Dok? Sandali lang! Dok? Sandali lang! Dok? Si Ogot. Mataas ang lagnat. Pasok, halika. Iiga mo dito sa kama. Ria, bangon! Mataas ang lagnat ni Ogot. Ha? Ano nangyari? Ayaw pong bumaba ng lagnat ay. Tumataypo at sumusuka ng dugo. Norma, ihanda mo ang dextrose. Dadali natin sa ospital. Ogot! Huwag kang bibigat. Huwag kang bibigat. Ogot! Ano nangyayari, Ria?
Sige, pare. Mauna na kami. Sige, pare. Ba't natahimik kayo? Parang kayo namatayan, ha? Sabagay, pare. Solo ka na nga rin pala ngayon, ano? Nea, sa pa-round, ne. Pare, tama na. Halika na. Nea, sige pa. Ay, lasing ka na. Para sa round pa tayo. Oh, bayatay na. Ne. Ay, pare, Ha? halika na ah. Sa round pa tayo. Ay, pare, saan ka punta? Sa ako mapunta. Ay, halika na, mauwi na kita. Mauwi na kita, pare. Ay, ano ka ba? Ay, Hoy! ay, pare. Ay, huwag ka maingay. Gising! Ay, magising yung mga tao ah. Gising! Andito na ang bangkero! Ay, tahimik. Andito na ang bangkero! Walang bangko! Ay, na, pare ah. Ang bangkerong inutil! Halika na, ihatid na kita. Bangkerong pendeho! Ay. Hoy, gising kayo dyan! Ah! Ah! Ay, Ah! 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 Norma, gusto mong mag-usap? Hindi ako mapatawad ni Lino. Noong nasa Saudi ako, nagkaroon ako ng relasyon sa isang OCW din. Maliit pa si Ogot noon eh. Nung umalis ako, maliit pa siya para matandaan ako. Alam ko naman yung pagkakamali ko kaya sumulat ako sa kanya para humingi ng tawad. Pero hindi niya ako makuhang patawarin. Sana hindi ko na lang sinabi sa kanya. Anong nangyari sa inyo nung lalaki? Wala, Dok. Isang gabi lang yun. Tapos sulat ako ng sulat. Pero walang sagot. Mga 3 taon din bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi dito sa Pilipinas. Paano niyong nailihim ang lahat? Hindi naman kami taga rito eh. Nung dumating ako dun sa baryo namin, wala na sila ni Ogot. Kahit daw lihim ang lahat, hiyang-hiya daw siya. Yun ang sabi ng nanay niya sa akin. Dinamdam niya siguro ng gusto. Nasaktan siya ng gusto. Isinumpa ako. Matagal din bago nalaman na nandito sila. Naawa na siguro ang nanay niya sa akin dahil sa pangungulit ko. Pero nakiusap ako kay Lino. Pagsabi ko sa kanya, maski hindi niya ako pansinin. Maski hindi niya ako kausapin, basta mapalapit lang ako dito sa anak ko. Basta makita ko lang yung paglaki niya. Anong plano mo ngayon? May kinabukasan pa ba, Dok? Nasa sa'yo yun, Norma. Kung gugustuhin mo lang.
Si Ogot ang una kong pasyenteng namatay. Kasalanan ko lahat. Dapat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari nang nangyari. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Lagi kayong may sagot. Sandali. Ano bang problema mo? Bakit hindi ka makapagpatawad? Para kang bato. Pati ang sarili mo hindi mo mapatawad. Nakausap ko si Norma. Tama na ang lungkot na naramdaman niya sa Saudi. Pero hindi. Mas ginusto mo pang ipagpatuloy ang lungkot na yun habang buhay. Ako ngayon na may kasalanan. Sinong makapagsasabi kung sinong may kasalanan? Tignan mo nangyari kay Elvis doon sa kaibigan mo. Siguro gawa ng lungkot kaya... Naranasan ko rin ang ganong kalungkutan. Pero naging tapat ako. Naiintindihan po ba ganyo yun? Nagkamali si Norma. Humihingi ng patawad. Nakontrol din ang problema bago tuluyang lumala ang epidemic. As usual, kung kailan palala na ang problema at saka nagpadala ng tulong ang gobyerno. At natauhan din ang barangay na kumilos. Nagamit ko rin ang donasyong ipinadala ng mama. Pero hindi para sa Deepwell. Nagtayo kami ng butika sa baryo. Noong nagpunta po ako rito, inisip ko, may magagawa ako. Doktor ako. Makakatulong ako sa mga may sakit. Ngayon, napatunayan kong wala rin pala akong magagawa. Wala akong kapangyarihang matulungan kayo. Doktor lang ako. Hindi ako Diyos. Nalutas nga natin ang problema sa ngayon. Pero pansamantala lang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin na itatayo ang Deepwell. Hanggang ngayon, wasak pa rin ang daan patungo sa bayan. Hanggang hindi umaasenso ang buhay rito. Paulit-ulit lamang na darating ang sakit.
Alam ko na gusto ninyong tulungan ang inyong sarili. At naipakita nyo na yon. Kaya lang, mas malaki kaysa sa atin ang problema. Bukas lalapit ulit ako kay Mayor. At ipaliliwanag ko sa kanya ang mga pangangailangan ninyo. Yun na lang siguro ang magagawa ko. Napag-isip-isip ko rin naman po ang aking kinabukasan. At ito na siguro ang panahon para pagbigyan ko naman ang aking sarili. Nasundan ang iba pang direksyon ng aking buhay. Kahit ano pa ho ang mangyari sa akin. Hindi ko kayo malilimutan. Maraming salamat, Doc. Marami akong natutunan sa'yo. Salamat din, Norma. Sige. Doc? Kung maisipan mong bumalik, nandito lang ako. Maraming salamat sa lahat, Elvis. Salamat din sa inyo, Doc. Nawawakasan ang aking kwento. Happy ending siguro.
Maaari kong sabihin kung ano ang mga nangyari sa mga tauhang ipinakilala ko sa inyo. Sa barkada ko, kay Daddy, kay Mommy, kay JV, kina Norma at Lino, kay Elvis, kay Nita, kay Kamatis, kay Miss Binluan. Pero hindi ako magiging ganap na makatotohanan. Patuloy na ipinaglalaban ang bawat araw sa mga lugar na gaya ng Mulanay. Wala pang happy ending. Habang nagkakagulo ang mga politiko dahil sa huweteng at sa kinabukasan ng kani-kanilang partido, may mga doktor na nagpapakabayani sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga doctors to the barrios. Patuloy ang kanilang serbisyo sa sangkatauhan. Wala pang katapusan ng kanilang paglilingkod. Wala pang happy ending. Nakasalalay din sa inyo mga mahal kong manonood kung ano ang kahihinatnan ng kanilang paglilingkod sa bayan.